The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's a beautiful Monday. Today is the 7th of April 2025. Samahan niyo po kami sa programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po, si Alex Zambrano at itong inyong programa. Subaybayan po ninyo sa CLTV 36 Live at sa ating mga Facebook pages, CLTV 36, Sunstar Pampanga at RW 95.1 FM. Ngayong hapon, hindi po ako nag-iisa. We're actually starting the week strong dahil sasamahan tayo ngayong Lunes ng isa sa mga talakayan ngayon, anchors Kong Albert Lacanlale. Good afternoon. Good afternoon. Maya pagat panahon kaya ka, DJ Alex at sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig no, sa CLTV 36, sa RW 95.1 FM at sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sabi mo nga, napapanahon talaga no, yung ganitong programa dahil 35 days na lang at halala na. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 5 ng hapon ngayon para sa programang Ang Paglalahad 2025. Salamat kang Albert. Atin rin makakapiling live dito sa studio ang isa pa sa mga veteranong broadcaster at kasalukuyang anchor ng talakayan ngayon, Mr. Boy Santiago. Maya pagat panapon po, Tang Boy. Maya pagat panapon, Alex. Talagang veterano. Sa lahat po ng taga-subaybay natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Samahan nyo kami. Meron pa po tayong makakasama maya-maya. Special po ang ating guest ngayon. Kaya inaanyahan po namin kayong makibahagi sa ating programa. Lalong-lalo na po kung may mga katanungan kayo, mag-text lamang po sa 0919-264-4439 at pwede rin po kayong magkomento sa ating Facebook Live. Okay. Salamat po, Tangboy. At bago natin ipakilala kung sino nga ba ang ating espesyal na bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. Paggamit ng emergency cell broadcast system para sa political na layunin, maaring magdulot ng panganib sa publiko ayon sa OCD. Mariing kinundena ng Office of Civil Defense o OCD ang maling paggamit ng Emergency Cell Broadcast System o ECBS sa pagpapakalat ng mga mensaheng may kinalaman sa politika. Ang ECBS ay isang sistema na ginagamit lamang upang magbigay ng agarang babala sa panahon ng kalamidad gaya ng lindol, bagyo at iba pang banta sa kaligtasan ng publiko. Sa statement na kanilang inilabas nitong linggo, April 6, sinabi ng OCD na may mga ulat silang natanggap mula sa ilang residente sa iba't ibang lalawigan tungkol sa ECBS alerts na may mensaheng nananawagan ng boto para sa ilang kandidato. Ang mga mensaheng ito ay ginawang mistulang lehitimong emergency alerts na maaring magdulot ng kalituhan at kapabayaan sa oras ng totoong sakuna. Ayon pa sa tanggapan, nilinaw ng mga pangunahing telecommunications providers na Globe Telecom at Smart Communications na hindi nila ginagamit ang mga ECBS sa mga mensaheng walang kaugnayan sa emergency. Wala rin silang ipinadalang mensaheng may temang politikal. Iginit din nila na hindi maaring gamitin ng mga pribadong individual o kumpanya ang ECBS para sa pansariling layunin. Patuloy naman ang pagpapaalala ng OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na gamitin lamang ang ECBS para sa mga tunay na emergency at banta sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa OCD, ang paggamit nito para sa politika ay hindi katanggap-tanggap at hindi ito kailanman papayagan. Isinumiti na ng tanggapan ng usapin sa National Telecommunications Commission
o NTC para sa masusing investigasyon at nararapat na aksyon. Kasalukuyan din silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matukoy ang mga may kagagawan nito at mapanagot sila sa ilalim ng batas. Mas pinalakas naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Commission on Election o COMELEC, at Philippine National Police o PNP ang kanilang pagtutulungan para po matiyak ang ligtas at mapayapang 2025 national and local elections sa May 12. Pinagtibay ito sa pamamagitan po ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan ng Chairman Saul sa Palacio del Gobernador Intramuros. Ito ho ay sa Maynila nangyari nitong Biyernes, April 4. Kabilang po sa mga lumagda sina COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, Lieutenant General Jimmy Larida, Vice Chief of Staff ng AFP na kumakatawan kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ay si PNP Chief Police General Romel Marbil. Sa kanyang talumpati, binigyan din po ni Lieutenant General Larida ang pangako ng AFP na tuparin ang kanilang mandato ng may dedikasyon at walang pag-aalinlangan sa pagsunod sa konstitusyon bilang suporta sa integridad ng proseso ng halalan. Anya, gaya po na itinagda sa pinirmahan nilang kasunduan, nakatuon po ang AFP sa pagtiyak na magiging ligtas ang national at local elections para sa lahat ng mga botante at kawani na namamahala nito. 20,000 katao dinumog ang opening salvo ng Team Tapang Lusong sa Porac ayon sa mga organizer. Mahigit isang linggo mula nang umarangkada ang kampanya ng mga lokal na kandidato na isagawa na ng Team Tapang Lusong ang kanilang opening salvo nitong Sabado, 5 ng Abril sa Barangay Manibaog, Libutad, Porac, Pampanga. Sa estimate ng mga organizer, sinabi ni Mayoral Candidate Mike Tapang na aabot sa 20,000 katao ang dumalo sa kanilang pagtitipon. Nakiisa rin ang 19 na barangay kapitan na sumusuporta sa kandidatura ng partido. Bukod kay Tapang, binubuo ang Team Tapang Lusong ni Vice Mayoral Candidate Vince Lusong at ng kanilang slate na sina Attorney Tet Buan, Bong Buan, Rito Buan, Dexter David, Papa Dudes David, Max Bunke, Maynard Lapid at Alfer Naku. Nakisa rin si dating acting mayor councilor Myla Clarete sa pagtitipon kahit hindi ito kumakandidato sa nalalapit na halalan. Brother-in-law ni Clarete si Tapang. Dumating din upang magpahayag ng suporta sa partido ang negosyanteng si Bong Pineda, asawa ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda at ama ni Governor Dennis Delta Pineda. Ayon kay Mike Tapang, ang dagsa ng mga tao ay nagpapatunay raw ng kanilang pagtitiwala sa kanilang grupo. Inilahad din ng kandidato para alkalde ang kanyang plataforma de gobyerno at mga plano para sa bayan ng Porac. Sisiguraduhin din ni Tapang anya na ang kita ng kwari ay magagamit ng tama para sa benepisyo ng kanyang bayan. At sa iba pang balita, paggamit sa mentally disabled na babae laban kay Pasig City Mayor Vico Soto, iimbestigahan ng DSWD. Ipinagutos ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang investigasyon sa umano'y paggamit at pang-aabuso sa isang babaeng may kapansanan na pinilit daw gumawa ng video laban kay Pasig City Mayor Vico Soto kapalit ng ayudang bigas. Sa naturang video na uploaded sa The Journal Pasig Facebook page na kaagad kumalat sa social media, makikitang nagsasalita ang 57 anyos na babae laban sa alkalde. Ayon sa kanyang pamangkin, napilitang magsalita ang kanyang tiyahin matapos sabihang kailangan muna mag-record ng video bago makakuha ng bigas mula sa isang kandidato sa kalapit na barangay. Tinukoy ni Gatchalian na ang paggamit sa mga taong may kapansanan para sa layuning pampolitika ay maaring lumabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nagbibigay proteksyon sa mga bata at individual na may physical and mental disability laban sa anumang uri ng pang-aabuso at pananamantala. Dagdag pa ng kalihim, hindi dapat ginagamit ang kahinaan ng mga maralita at may kapansanan para sa pansariling interes. Dapat umano silang kinukupkop at pinangangalagaan at hindi inaabuso.
At yan po mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Ngayong hapon ating kilalanin ang dating 3rd District Board member at aspiring mayor ng Santa Ana, Pampanga, Engineer Dinan Labong. Ano nga pa ang nagtulak sa kanya upang humabol bilang alkalde sa bayan ng Santa Ana? Ating pakinggan ang kanyang mga plano at plataforma para sa bayan na nais niyang pagsilbihan sa pagbabalik ng ang Paglalahad 2025 Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 11 minutes past 4 o'clock. Ito po ang Paglalahad 2025. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Philippine Standard Time, 13 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Ako pa rin po si Alex Zambrano at kasama pa rin dito sa studio Kong Albert Lacanlale and Mr. Boy Santiago. Oo, at ang panauhin natin ngayong hapong ito, no, ay isang dating senior board member sa Pampanga. At ngayon tumatakbo nga bilang alkalde dyan sa bayan ng Santa Ana, Pampanga, na kabilang sa 3rd District ng probinsya. Sa kanyang kampanya, binibigyang diin niya ang mga plano para sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at lalo na infrastruktura sa nasabing bayan. No? Hindi lamang siya isang lingkod bayan, kundi isa ring modelo ng makabagong pamumuno na bukas sa pakikinig at tunay na naglilingkod ng may puso. Kilalanin natin ang maigi si Engineer Ferdinand Dinan Labong. Mayapagat panapon po, Engineer. Mayapagat panapon, kapatid Albert, pare Tatamboy, and Alex. Good afternoon. At sa lahat ng mga televiewers o nakikinig sa mga programa, magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro, ang kumustahin muna natin, no, yung pag-iikot mo, yung kampanya ninyo dyan sa Santa Ana. Ilang barangay ang naiikot nyo na ngayon? Actually, paring Albert, 14 lang. Yung sa, kung gusto mong malaman na yung pag-iikot, nakaikot na kami kasi 14 lang. Maga kaming umikot. At natapos na namin yung mga kaukuses sa lahat ng mga barangay. So wala na kaming mga meetings ngayon, kundi yung umpisan namin
by tomorrow ng yung house to house. Yun, so house to house na kayo. Masyadong papasyalanan na lang mo o kumusta na lang mo. Kasi nung 14, diyan may katatlo siguro, balikan nyo na lang barangays. Siguro kung bibilangin mo, halos ka. Kasi, Kasi konti lang, nasanay na tayo sa marami. dati kasi you are a board member, no? Yes, Doon sa sa 3rd district. Ilang barangay ang 143 barangays. Imagine mo, ito 14 lang. 10% lang. Wala man, ano? Wala man 10% yung iniikot mo. Something lang. Oo. Okay. Pero you're not originally from Santa Ana. Yes. But sa pagdating naman sa public service, hindi bagong bagay sa iyo. Hindi na bago kasi kasama sa distrito ng Santa Ana. Okay. No ka rin kami ni Balen at itang kaya kang umpisa king politika. Pwede mo nang ikwento kaya kami. Actually, bayit ko king Bacolor at merkul ko king Bacolor. Menok na ako malambat king Bacolor. Ating mamunang diling maging katungkulan tamo king publiko is barangay captain. Maging barangay captain ko kaya king barangay San Antonio. Nung ka rin niya kaya kaming Mayor Bacolor, Mayor Di Mandato, palimisipin Kimbale. On that time, ako yung barangay captain, yung kanakong barangay treasurer, yung Mayor Di Mandato. So, way back 1989 pa ita. So, nung bibilangan mo yung banwa, kaya pa maghalog ko kaya serbisyo publiko, may gitna 3 dekada. 36 years. 36 years. To be exact, yeah. Oo. Pero senior citizen na ka? Yan eh. Wow. Malaman na ako senior citizen. Yung Ekolupa senior citizen. Pinakot mo kasi lupang ako bisang manual lang senior citizen na ka. Kaya na ako. 66 na ako na April 17. This coming 17. Oh, 66 years old na. pero Edo House ang senior citizen ngayon. House na karela seasoned citizen. Season citizen. Laksa Thunders. Sabi ko pinkeng pa nga ngampanya na, tutuling luluto yan. Malareya po. Malareya ko. Pero si engineer po, nakapagtapos po kayo, na-practice niyo po ba yung kurso ninyo as Yes, engineer? yes. I'm practicing engineer. Contractor tayo. At sa katunayan nga, kung presidente ng mga contractor dito sa ating probinsya. Civil engineer. Civil and sanitary engineer. Ano ka rin kami yaring mega? King National University, Manila. Pero keng estado yun po, bala mo, successful na kayong contractor at na kayo manintunan, magobra na kayo mo. Tiyo kayo kayong politika ngayon. Actually, api sa beta, anak man tinok ng menintunan kasi kailangan niya pa. Pero, na masyado. Nakadupan niya anak tamo. Pero mas mag-enjoy ko kayong mag-servisyo. Okay. At king pamilya yo ba before ika ating aliwang maging public servants? Ala. So may gumpisaya kaya kan eh. Yako mo kabut. And then, kay nganak ko, yung board member Lucky, dinan, yung maging board member tamong yan eh. Pero mayorable dinan, in kwento mo, delanan mo itang kalulo, delanan mo itang ala, nya pinbalo mo la kabilyan den tao ngayon. Nya talagang buri mo lang sopan. Yes, actually, may tungkot siguro ka rin, ako napin palaging sasabi, epic ka rin yung maging kalulo. Ako maging kaya pa siguro ito, maging basiyan niya pa keng maging matibeta mo keng nanumang pagsubok, pablasan kaya katamong delanan. So, tapi sobra ka sakitan, sobra ka kaluluan kasi masyado ganda kalimi ka kapatad. Masakit yung biyer, ang minuna akong kapatad na minuna kaya kami. Kasi ako panglabing pangmetong eh. So, reta siguro nga mga isyam halos may garal. May garal naman kain namon yung panawli. So, ko mo yung metong kareng tinanaswerte nga pong gino na may antabi siguro mo naman king pamilya. Anya ayib siya mitang kasakitan. At ako naman na yan ka na akong inyawad king nga po ginito na sopa na ako sana, may din ako sanang something kinabukasan, baka rin ka na ako maging
pamilya, maging anak ko, erdanda man itang anak ko dahil nasa na mabayat. So, plus at the same time, digdaga na paningapong kinitang binya na kanako, anya maging maili ko siguro kayong serbisyo publiko, baka si share ko naman itang kanakong malyaring blessing, sabi niya, nakakon nga po gino. Nung di na ako maragula puso at di na akong sikanan at kabiasnan o kakayaan, plus di na akong dakalakaluguran na connection, malyaring ko yung bagyang serbisyo niya. Iya ko naman makanyang kung mamangad, nayakotino ko nang, way back 1989, maging barangay captain ko. Singkara kalpaboto ko nita, yung eleksyon na ita. That time, Singkara kalaboto. Sikara kalabot. Collegial typing house na kanita. So, yak mo mig number 1, mig top. Karang kandidato kin kaya kami. As puro kaya kagawad ka kandidato kanita lang kapitan. The IS vote na kapag Gardner IS vote, yung Kapitan. kapitan. So, may kapitan ko on that time. Hala kaming sweldo, walang ira. At inonorarium kanita, rin kapitan 600 pesos. Then kagawad 300 pesos. Yako ko kalingwan. Ito 600 dabi niya ng honorarium ka ako ng gobyerno. Digdagang kaya namang 600. Kareng perang. May nibat kayong kanakong bulsa. Gawa king 1-2. Kinangwa akong teacher. Kaya nga daycare program. Na lapang programa kayong gobyerno ng daycare. Pero ako ginawa akong daycare. No, minuna kami. Minuna ako pa kayong gobyerno ginawa daycare. Ito, on the record ita. Nya, iba't kisimula hanggang yan kaya pag-interesan ka na ako sweldo. Diyan niya akong board member. Kaya inuling ka na ako sweldo. Oo. Nga pinabanggit mo, sana di na nakang marakal pang blessing niya. Di na nakasarang Pero sana din yung may binyag ka eh. May binyag ka di na tabi. Yung mga kinder na yan, nakapagtapos na siguro ngayon. Ano? Ulit na tayo, pag-usapan na ulit natin yung edad niyan. Okay. Iksang taan na bayo kay serbisyong dinanlabong. Uli nga niyang board member, kami itong yung Santa Ana, kaya taking Tercera Distrito. Nano mo ing meging obra mo, responsibilidad mo king sangguniang panlalawigan na atak banda taranasan da ring tao Santa Ana at yung mabilog a distrito kanita. Actually, based on the record, rin kasing legislative body na ning kakatamang province, sila mo rin board member. Nung lalaban may kitang bagay paka di na may kaulugan, nung rin kong balen ila pero yung konsyal. So makanya kami papil, same. May nga rin mo siguro kong katas-katasan, Senate and the Congress. Iking mag-review kareng kahit rin kong municipality. Pero same kami mo, papapilan. Ikami rin konsyal na ng gobernador. So, mamalangkas kami ng mga batas at magpasang bakala panukala. So, ako alimo siguro di ba nga medyo malyari kong sabing on the record. Anti mo yung flyover tamo kayong intersection San Fernando. Bisan magkanya San Fernando pero mag-benefit. Diyan siguro yung karating probinsya, pag nabangan may siya in traffic kasi tintang flyover. Ya kung may kipanukala ang principal sponsor o author na kinolke attention ng presidente ng Pilipinas na kailangan natin namin talakad na flyover kay intersection San Fernando. Nasasabihan na palagi nga lang sufficient funds but sabi ko pinjang reta mong still fabricated structures na ipatong da niya kayong dalan mura po ang ating budget na palitan de so gawa dita may gawa yung flyover tama kay intersection hindi ako kalingon 12 days may yari tamino ng flyover siyempre ekuluntolag yu pero king kapitolyo ako may privilege di na ng pansining presidente kasi open letter yata. So, Vice Governor Mikey Arroyo, dating congressman ng 2nd District, yung Vice Governor ng kanita. So, anti mo rin pedestrian overpasses kendalan. Ala ka rin mga talgetik ng Pampanga. Yako mo naman yung principal author ka rin. Itang additional toll gate kaya taking Mexico. Ako ng municipal, dapat yung Medina na additional exit itang King Mexico kaya taking Lele Lakeshore. Rentalya pa no na kalwa na itang kaya kaming sponsor paring Rosby na may approve. Pagkinabangan din ang denda kaloneng
linwal na lare cellphone. Nung atatandaan yung kanito diyang rin kamaus nung ating ka San Fernando, maus ka king Mexico, long distance. Long distance na, wow. Maus ka Clark, long distance yun. O kaya, siping membali, PLDT yung line na yung ika digital yun. Digital. Long distance yun. So, dapat aliyah makanyan. Within the province of Pampanga, entire Metro Clark, dapat alang long distance. May appropriate. Ako mo naman nagpasa at tatandaan ko niyang chairman na ako ng senior citizen. Mga panalbela sini ring mangat po. Kareng mall na libre. Yak mig panukala ka nito. And makapag dapat daw entertain na kapag kailang computer ng senior citizen. Nga pala rin ako sige lang karesine. Lunis. Ang pong yako mo naman na may kaya biya kareng may malangkas ketang reng pera na ning probinsya o ning gobyerno. Aliwa mo rin ang makalaan keng nano pa man karin dala mo agagamit. Nung in case of sa mo ka rin tao. Mami educational, financial assistance to everyone. Educational o medical. Metong ko ka rin panukala na dapat lang susopan. Aliwa mo rin ang regular na maka-appropriate. Ngayon malyari kang gumamit ka rin pera na ala kang ba-violate. So, di nalalaki kayo. Maging chairman na ako naman kasi ng social welfare on that time. Kaya biya ko ka rin may malangkas ka rin. So, dakal na rin nga malangkas na mga panukala nga kayo. Ang pong metong papala, ko yung privilege nung tatanda ng dareng uli may halar kami. Kaya biya ko ka rin may halar kasi bakulor ko. Itang papagpirman dalang yung supra contract dengi ganaganang dinendang housing kay nga resettlement. Na dapat tali mo, dapat papapirman yung supra. Paramdam mo na ka rin tauling edan makaburian ng milyari at binadget noon ng gobyerno. Reng housing project sa rin na binyada karela. Dapat titulo, dalabedo karela. Ibiyan mo na lang. Kaya nakalupa sabi ko, halimbawa, babagyo ako. Dinanda kang blanket o dinanda kang dasi, dinanda kang Papagpirman may payam. dinanda kang sardinas, papagpirman may. Abiyas, din papirman patang may santina ko, bayaran nyo, mga niyan ako. So, dapat din housing. Baka nito, damdaman da nakalingwad da na itang milyari karela at sariling dapat gabon. So makatulad pa kanita rin tao mira daw pa rin yung supra contract ako naman sinabi nga akong ginawa keng batas pero ako panukala na dapat makanyan keng private. Medugo may keras na kay pigagan na kanap ang ating niyang babayaran. Sa kaon da tayo ako lewen yung prinsipyo talagang aliwa ko talaga. Okay. Metong kong ke tambunan na bali, barangay captain ko on that time. 1991 ite. Niyang mitiurang kami, 1989, kapitan ko up to 1992. So, may talaga na rin bali. Metong ko pa ka rin contractor. Pero ko kinang mambali. Ko may nyad bali. Sinabi ko sa sarili ko, bigyan ka rin alam bali. Dakala mas mangailangan. Dakala mas mangailangan ako. At tinako mong panyalim bali. Makanya yung ka na akong prinsipyo. Okay, sample na rin. Yes po. Bago tayo mag-commercial break, may isang question pa muna tayo. From being a board member, now you are aiming for the mayoral seat. Ano po ang nagtulak sa inyo para tumakbo sa posisyong ito? Sagutin ko na? Oo. Okay. Sige po. Kala ko, inolda ninyo. Isang sigurong mawalaga malaman ng tao. Yung kakaiba nga, lumipat ako ng bayan para sa aking pagnanais kong makapaglingkod. Ang pagpunta ko kasi doon, naramdaman ko lang sa sarili ko na dahil kasama sa akin distrito ng kay board member, ang aking magagawa kailangan ng bayan. Patapos ng mayor doon sa Santana, sa bayan namin. So sabi ko, bakit hindi ko subukan na lilipat ako ng tiraan, susunod ako sa nire-required ng batas na kailangan kahit isang taon lang, huwag bababa sa isang taon, at least 1 year, na magre-reside ka sa isang bayan
at magiging magpaparehistro ka para maging registered voters ka ng bayan. Pwede kang sumali na maging qualified kang kumandidato. Kasi ang aking angad ay, ang nagtulak sa akin ay yung aking nararamdaman na makakatulong ko. Hindi ko na sinasabi ang bayan namin na pag-iwanan o nakadapa. Gusto ko ring, dahil napalapit na sa akin ng bayan ng Santana, tuwing eleksyon, kahit anong eleksyon na pinagdaanan, palagi ako number 1 sa bayan ng Santa Ana. Sige. Mayorable din yan. Lalawakan po natin yan. Ituloy mo yung kwento mo na yan. No? Sundo tayo yan. Ang popo nung magkanano na kayong tinggap din tao Santana. Okay. Yan. Okay. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:31. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media account. Philippine Standard Time, 4:34. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano, kasama pa rin dito sa studio, Mr. Albert Lacalale at Mr. Boy Santiago. Tuloy-tuloy tayo. Yung kanina, may bitin tamong ketang kutang na lawakan tala, retang balaki na, mo manano den tinggap Santana. Mayorable dinan labong. Deta pa mo pong makanaro na kayong tinggap. Muling, siyempre, bayo kayo po Santana, kayo talagang karin makatuknang, o naging puso yun, at suna ka rin, muling maging board member kayo. Yan tatagal kayong board member at tatanda na kayo, panay kayo number 1 ka rin. Pero ko pa paboran. Tatambay. Yeah. Kalau pa na pining sabi mo na, yako sing sigurong makaltopang kakandidato may sabing kaya biya ka rin mamulitika. Kaya kata mo nga lalo na kayong Santana. May kaya biya ko kayong pandistrito 1998 1998 hanggang 2022 kumaya ko kayong eleksyon. So nung lalawin may 24 years straight. Boboto daw ko rin tao.
keng Santana. So palagi ko number 1. Kay ba't akong metong kareng peka makabang big service yung board member kay katamong distrito. May ka 15 years ko 5 terms na ali ko may wala kayong pagka-board member. At ako pa pining mag-senior board member. Uling muking Santana ako mag-number 1. Ngayon mag-number 1 tamo kayong Mabiluga Province. So, tapin na anyan tok nang nako ka rin na mag-start na mayari na yung term kong 2022. Right after a few months, daramdaman kong sa akin ala na akong luban na katungkulan. Camping Balen may bisa ako naman magserbisyo. Siyempre, sarili may balen, may paglingkuran. Pero, swerte kami, kaming mayor, magaling. Na iya manaliwakan na ako. Metong ko kareng campaign manager na yung kumandidato yan. Kaming metong kareng may nantabi kaya. At kami bigo. Masipag ya, magaling ya. Metong ya kareng sigurong bano pakain na manungkulan, malugod. At masanting nga magserbisyo. So, nung ating kuman daramdaman kaya sarili kong bisa ako maglingkod, siguro alikeng balen mi kasi ko bisang luntong bala mo maging kay ko kayong balen. Abe ko la, kasangga ko la, kaluguran ko la, mayap la, patang kay diyang sa bentanang kalupa ko nung mayap. Pero sa patitang parami ka kay ko labanan ko la, o kaya palitan ko la. Kabisang kontrabida na. Kabisang luntong kontrabida. So, malyar na ako maglele. Total matuwa na ako. Pero uling ing Santana, meron nga ka rin malapit na balen ka na ako, na palagi na ang gawin number 1. At purida ako sigurong magsilbi. So, kalapanapan, i-board member laki, kaya pangampanya kay Santana. Pero niyang eleksyon, big number 2 yung Santana. Kaya nga lungsinambot. So, sabi ko, di na kayang kay Santana. Makanyang kung pinigaralan kaya, malati ay Santana, nung tukeng-keng batas, tukunan ko ka rin. More than enough na nung ka rin, required na ng batas at least 1 year. Ako more than 2 years. Sinali kong property ka rin, pagawa kong bali, menok na akong ka rin, may pakilala ko, linibot ko, may paramdam ko. So, kaya tang makanya na bagay, dindamda ko. Kaya ba't may kakain nga, siguro tagal yung maglibutan dyan, makanya. Sabi ko, ko piyapayali. Uli nga na ako makaratang hipokritong aliko, no? Sinabi ko, tagal ko. Subukan ko. Nung talagang burida ko rin tao, malawas ko. Uli malambat pa, and then, yung mag-file is October ya, masyado yung maranon before election. Nung dandaman ko, alida, ko katanggap-tanggap. Damdaman ko kaya sarili mo ito, nga nakatanggapan eh. So, na ako mag-file. Mag-file nung damdaman na burida ko rin tao, tanggapan. So before filing of candidacy last October, dindam ko na tatanggapan da ko rin tao. So mig-file ko, mikabi ko rin mig-file. Hanya mig-file ko, malyari siguro na consider tayong first time in history king Santana. Rentino kika na ako miglakad going to Comelec from Cathedral, kaya taging church sa King Cabalena. Atin siguro mga 5,000. Papunta ka ng bayong munisipyo yan. Papunta kimbayong munisipyo. Miglakad na. More than 2 kilometers ito eh. Linom na ako king Comelec at iya paging pisamban rin tao. So talagang makapangilabot, harapin, makakay na may sabing bayo ko pa ka rin pero makanyang lakay rin tao. Pamananggap. So lalo kong may engganyo, lalo kong dindam kay sarili kong kailangan da ako rin tao. Daramdaman kong agyo ko naman balo, parandam ko naman agyo ko sumaop. At talagang alak ko ang kembiye ko nung itang sumaop, mag-servisyo. Hala na ako liwang inisip ang pong sinabi kayong publiko, kaya inisip yung pansarili. Nung inisip ko itang nano nga gawa ko yung balen. At pisasabihan na mo rin nung nano itang kaya kang buring gawan para king balen ng Santa Ana. Karen mo kaya kang makalistang plataforma de gobyerno nung mipok ka kayong katungkulan. Anti mong alkalde ng Santa Ana nanula, retang kaya kang maging prioridad agawan. Kalupanapin ng tunay pa mangailangan kayong balen na kakit ko. Nabistat man na alak pa kayong katungkulan. Pero pag panggandaan ko na uling balo ko nung ako may din pagkakataon
bako nga magkasagit kayong kanakong programang buring ilad ka rin at sasabihan. Nang medinanda ko mo rin pagkakataon manak ilang eskwela. Yung State University, yung DABSU, mag-satellite siya king Santa Ana, nung ako medin pagkakataon maging mayor ka rin. Isabi kami ng presidentina ni DABSU, huling nga mga nano kung lawen, yung edukasyon yung talagang priority para kareng memalen. Nung naning balen, nung yaman masyadong makwalta o talalang masyadong kakayan din bawat pamilya, makapag-aral ng libre at intamo kasing State University. Na yung gobyerno tamo, ala ng matrikula kayong State University, so kailangan mo milele yung eskwela kayong balen. Ipamasahe naman yan kasi Yung pamasahe, problema niya, kailangan lele mo yung eskwela para makapag-aral na rin anak. So, sinali kong gabon. Personal kong pera. Sinali kong 2.2 hectares. Ing 1.1 hectare beke keng State University nung ako maging alkalde. So, kaya ba ng eleksyon, akit de keng balen, itang deed of donation, i-donate kay itang 2.2 hectares para itang 1.1 kanyang State University. At nung may talaga niya pang State University kaagad, dito nga ganang mag-aral nung alalang pamasahe, magkasagi ila, para mitok lang law, kaya maglakad lang malaut. Di na ko pa sariling bisikleta. Bisikletang pag-aral, nagawad ng service kayong pamag-aral. Nakatabalik mga yari lang rin anak. Kaya kami balen. No, karnya waring loting ngayon. Kaya tayo king sakop na ng Gabunan San Bartolome, pero lalayon niya malam sakop na ni San Joaquin. Halos kanyang kabalenan. So, kaybat, itang 1.1 hectares, kasabi ko niya naman Department of Health. Kasi wala kaming government hospital ka rin. Sasabihin na masakit yung makatalakad hospital, totoo itang masakit. Anyari yung makapatalakad hospital, patalakad ng private, kailangan doctors sila, group of doctors. Saka natin pera. Para ako pa jaming hospital. Kasi nakabod itang building itself na yung hospital niya, yan mo. Yan nakabod makanyan. Dakal niya sangkap. Yung sangkap na, ring medical equipment, pangamalda rin. O ring medical staff. So, bayo ka makapag-operate hospital. Yung bale, nandiyan maging first class siya ngayon eh. Nandiyan dakal niya pa pera. O kaya tingkang savings, sumalyar kang manutang. Nakakabot makapatalakad hospital. Nagyo yung i-operate ng balen. Ito, operation. So, graduan kita, diyang nanok pakagaling. Nagyo. So, diyang yung province, so lima labang kong board member. Niya naman pagkaya na patalakad tanang Santana, uling idinan niyang mayor ka rin. Ako na yung maragodidir, balo ko kaya alugurang ko rin, kaya biya ko rin, maragulok respeto ka rin, at talagang mga mangayap lang rin kaya katama nung kulan. Pero, atin ang ospital, king Magalang, atin ang ospital, king Arayat, atin ang ospital, king San Luis, malapit laking Balen, district hospital na rin. Kasi mag-ubisa niya may ka-devolution. May devolve na rin hospital tamo, gobyerno. Siya ko paano nga ng probinsya, including the provincial hospital, kaya tingin Guagua, o Santa Rita. So, in Department of Health, national, yakabod ating kakayang malyaring dinanakang hospital na i-operate na yakamang problema. Kalupa na mo, yung kakatamang hospital ngayon eh. Yung Jose Bilingad General Hospital, JBL. Under yung Department of Health yan. Na yung nagapundukin, yung pagawang building, yung may kaikin, yung gana-gana, pati doctors and everything, pati equipment. National government siya yung mag-operate, kaya katamong JBL. So, yung sasabihin ko ngayon eh, at yun ang may maging hospital ngayon itang keng Santo Tomas. Santo Tomas is smaller than Santa Ana. Seven barangay siya mo. Pepagawa ng bukas center ken. May kapamilya lang Gabon and then lekaran din kayo lang manungkulan at ilang connection king Department of Health. Wala may kapamilya lang Gabon, ginawa yung bukas center in Department of Health. Yan yung hospital na kami yearly at inyang pondo. Sa magit 100 million para expansion. Uling at ilang bibiya Gabon. So yan yung ating tamong hospital na naman yan, malapit siya mo. Under Department of Health, Santo Tomas. So rin kinuha ko lang kayong babo, kayong Department of Health. May sabi na ako limbal ng kakandidato kong mayor. Sabi ko, patang ako maging mayor ken, dinan nyo ko ng hospital. Kailangan niya rin yung hospital kayong kanakong balen. So sabi rin, dinan mo kaming Gabon.
makanyang kung may nga sinali personal gabon, donate kay kay di nang kaya ng 1.1 hectares in Balen Okay. para hospital, government hospital na under yan naman Department of Health. So, rereng priority nga duwang hospital, ang pong Eskwela. eskwela. Plus, ating ko namang pepalwal programa na kayang plataforma nga sa alalad ko ka rin, buri kaya namang medinan bawat elementary schools. Buri ko may ka-integrated high school na bakit enorgo lalaot pumunta kay nga liwang baryo o liwang kay kabalenan para makapag-aral ang high school. Kasi nung buri may masenso dakal na makapag-aral, ibiyemya mo at lelemeng eskwela ka rin bawat barangay. So pati high school. Nung ako maging mayor, di nang kayong integrated high school, deng elementary. Mayor to be dinan. At tatandaan ako kaya kayo yabat na atin mong meto nga mayaring megaral kay meto nga pamilya. Bala mo may ibsanit ang kakaluluan. Yes, totoo. Milyari kaya kami yan. Ako yung minunang mayaring board passer. Ting mayari mo naman karing kapatid ko pero lami ang balo potang ingkaya kang kruso at ka nga yari nga degree pero layang title. Masyadong maramdam. Kaya kasi, halimbawa, kinuha kang kanita, yung tangkapatid ko metong mga bienergo, may graduate siyang banking and finance. So, ano ka rin mag-over? Magkipag-obra kayong bangko. Andiyan yung kabayari nga kaya kasi may kapag-obra kayong bangko. O, rin kapatid ko, may ati mo rin mayari kayong pamag-aral, may kapag-elamig board. So, mala mo, alang kaya, mala mo layang masyadong... Alain titulo pero may kapag-obra ya. Uwa, makapag-obra ka. May kasaop na. Uwa, na mo kalupay nang mayari kang doktor. O sanda ka doktor. So, anak yung karagula kayo pata misensyo ko pata magaling kang doktor, masensyo ka sugrado. Ikwalta ka sugrado. Pata may abogado ka. Magaling kang abogado, di kang panilya ka. Sugrado nga makapag-practice ka. Kala pa naman ako, engineer ko, board passer ko, engineer ko, makapag-establish kang kumpanya. So, maramdam ka, patang may ragul ka, dagol ka naman ang panakitan. So, makanyang kaya nga kakita niya, buri ko din, yung ganang anak. Kala pa na milyar kayong pamilya. Ako may katodong, may ayib siya may kasakitan. Pataring kapatid ko, pauna ka, no, milyar ko nga sopan. So, makanyang kayong buring gawan ng balen. Patang tinang mayari kayong pamilya, malyari makasaup. Anya dakal priority ka na akong edukasyon po yung kalusugan. O kaya lulwal na kayo po outside the family. Yes. Uling established tala. Yan darandaman ko kay sarili ko yan. Nung maging instrumento ko kayong sulong ko kayong magbayo yung biyanan ng mga tao yung balen, lalad kay sarili ko. Malyari kong volunteer. Mersa tama. O, dininan mo na yung pamilya ngayon, hindinan mo naman yung Santa Ana. Dinan ko kasi lagi yung na kailangan. Dinan labong yung Balen Santana. Yes. Alex. Magko-commercial break muna po tayo sa ating pagbabalik. Sasagutin ni Engineer Dinan Labong ang ilang mga issue dyan sa bayan ng Santa Ana. Philippine Standard Time, 4:49. Ang paglalahad. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink,
I-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Philippine Standard Time, 52 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik pang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama pa rin si Kong Albert Lacalale and Mr. Boy Santiago. At yung guest natin. Oo. Si Engineer Ferdinand Dinan Labong. Ayan, Mahal ng mga tiga Santana. Alam mo, balo yung bakit ng Kaliguran Dere Santana. Kasi po, desusuporta kaya incumbent lang konsehal. Ang poreng dating manungkulan Santana. Kaya makanyang deng, kasi beto yan po karetang ikitsita niya, makanya kayong tinagal mo rin eh. Anya may katagal ko rin kasi ganito eko pa man na siyempre mo balo ni kaya pero may kabig deklara akong tagal waling palo ko naman kasing kaya ning tarita pong nung tangkapan da katorwat balo ko kasi rin tao sa tanakin eko man miras ken balo ko no ugali maganakala malugod la religyoso la so makanyang ko nga minisip na adyang ko bait ken otek mo subukan sa akin naman tumuha akong otek sinubok kanya naman ngayon ikit ko patarahin ping incumbent rangya ganang incumbent the 8 councilors sinuport lagi katamo mikiabe lagi katamo perhaps siguro akakindapin natin kang mga santing plano para king balen ni Santa Ana. For example, metong ka rin maluwat ng problema king Santa Ana itang traffic. Kasi aliwa mo rin tao Santa Ana, din tao Candaba, pati rin king Nueva Ecija, mga problema la po talalabas laki Santa Ana. Ating ka bang long-term plan para masolusyonan niya ito? ating kung short range plan Medium man po bang medium pong long term. Actually, nung hindi ng tampag kakataon, in traffic, agyo keng kagad resolve. Siyempre, ating tanamang gobyerno na yung peka, batalnek na kasi ng traffic ka rin, tangking gaya, itang tete. Tete kaya itang pinatanan ng Jollibee ang pong itang lumang kaya. Jollibee ang pong palengke. Tang tete ka rin, lulub kaya itang Candaba, baka biyan traffic. Kasi, nung lalawin me, in tete, one way yung papunta ka Candaba, itang going to Candaba, one way yung palwal, kaya itang Kabalenan. Yung siping na ning lumang munisipyo yan. Na tete. Itang kaya itang Jollibee, kaya tayong Jollibee, itang po nga kay. Lele munisipyo. Yan dapat ding mag-turn right with care na mo. Turn right with care. Going to Arayat. Ela dapat may stop. Walang may stop le. Hanggang yung mag-going bandang going to left. Ela mag-go muna rin right. Kasi alang way. So lalawin ke, siyempre engineer ka tabalo tayong lawin. Ita mo posti ka rin niya mo magkayang ko sa masang kiyang bagya makalwal la. Ang pong dagdagan kayong tete. Anyaya ko na madali na ako mga mag-aksyon. Nung malati mong bagay, arapin. Piya-biyabing kekang airport. Adyang pansarili malyari kong gawa.
Diyan ka rin kaluguro, malyari kong pasaop nang talaga magkasaing gobyerno. Ngayon kaya, balo yung gobyerno, kaya matumalya naman. Wow. So, may siya ng traffic ka rin. May itong yung dalan ito. Kadwara, itong pinyaradan tete, ay pinyaradan dalan. Kaya talele na ning pisamba ng poitang kitang yung Bank of Florida. Bukol Alareta. Ala na ako kakakit na magkay. Potang kaya kanito, kung talagang ma-develop na yung balen, consider kaya naman retang aliwang bypass o alternative road, naikit ko ka rin. Try kong pamuklat. Siyempre, nung hindi ng pagkakataon, mantong kang maragula pondo, baka ito makakaya, national. Halika may pang paninayan budget na ning mo limited resources na kaya kamong probinsyang pumuking balen. Yung probinsya, so paano ako naman, siyempre, balo mo naman, malamang akong kaya rin. Pero yung talagang bakal kamalyaring manikwakang pondo, national government. So, dakal kamalyaring lapitan yung national. So, po nga, maging mayor ko ken, akakit kong nang nanong problema, adi din ang solusyon. Kasi tingka nga punta lang. Lunto na itang connection ng engineer din ang labo. Yes, karin. Okay. Okay, ating napakinggan ang mga plataforma ni Engineer Dinan Labong sa Bayan ng Santa Ana. Ngayon, idadako na po tayo sa ating segment na For or Against. So, magbibigay po ako ng mailang issue. Sasagot lamang po kayo kung kayo ay for or against. Are you ready, Engineer? Pabor kayo, only kayo. Okay. Tax exemption para sa minimum wage earners. Are you for or against? Come again? Tax exemption para sa minimum wage earners. Pabor, for. Okay. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. Sa For? gobyerno? Sa lahat po? Sa lahat? Pwede. 4. Okay. Pagbuwag ng K-12 at pagbabalik sa dating 10-year education system. Pagbuwag? 4. Okay. Pagpapababa ng edad ng criminal liability sa 12 years old. Are you for or against? Against ako. Okay. Pag-phase out po ng old tricycles at pedicabs sa mga lunsod. For or against? Pagbuwag? Yes po. Against ako. Okay. At the legalization ng divorce bill. Are you for or against? Pagbuwag? Legalization po. Legalisasyon ng Yes. divorce? Pabor ako. 4. Okay, this time, Fast Talk segment. Mabilisan lang po. Pili lamang po kayo ng isa, syudad o probinsya? Come again? Syudad o probinsya? Alin po Pili ang kayo ng isa. pili po kayo ng isa? Syudad o probinsya? Kung ikaw ang pipili dun sa dalawa, syudad o probinsya? Ang pipiliin na For whatever reason na meron Kung gusto ka, niyo ba like, manirahan, sa syudad o Oo. sa probinsya? sa probinsya. Okay. Coffee or beer? Coffee. Transparency o efficiency? Talent P. Ayan. Transparency. Transparency Or and Transparency. and efficiency? transparency. Okay, and last question. Free health care for the elderly or universal health access for all residents? Universal. Okay, all right. At para sa huling katanungan, Engineer, bakit kayo po ang dapat iboto? Ako ang dapat nilang iboto kasi nararamdaman ko at nakikita ko yung narinig ko sa inyo. Ang boto mo, ang kinabukasan mo. Kasi kailangan talagang iboto nila yung makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanila. Ang nararamdaman ko at palagi ko nasasabi, yung kinabukasan ng lahat ng aking gustong ilad at gawin sa buhay ko. Wala akong iniisip na pansarili, so kailangan ako yung boto kasi para sa kanila ang aking gustong gawin. Natulungan na ako ng Panginoon sa aking sarili, so binigyan tayo ng kakayaan at magandang puso. So, yun ang gagawin ko para sa tao. Kaya kailangan akong iboto. At ako'y dapat nilang iboto kasi nakahanda ako sa mga pangangailangan ng tao at pangangailangan ng bayan ko. Kung ako mabibigyan ng pagkakataon, makikita nila yung kanilang bukas at talagang kinabukasan para sa aking gagawin sa aking bayan at sa mga aking mamamayan. Kaya kailangan po ako pong iboto. Bigyan nila akong pagkakataon. Kung ako mabibigyan ng boto, hindi po sila magsisisi. Kasi yun pong aking ad na makatulong ako sa kapwa ko
at makakatulong ko sa bayan ko. Anong pangalan po at numero sa balota? Number 2 sa balota. Okay. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Atin pong nakapiling ang former board member ng 3rd District at aspiring mayor ng Santa Ana, Pampanga, Engineer Dinan Labong. Maraming salamat po, Engineer, sa inyong oras. Maraming salamat din po at nabigyan niyo ako ng pagkakataon na mailad ko at malaman ng tao ang talagang gusto ko pong magiging kapalaran ko kung mabibigyan ko ng magandang pagkakataon nga. Tulad ng nasabi ko, ako'y nagpapasalamat na bigyan niyo naman ng oras para malaman kaagad ng aking mga botante sa aming bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat ulit, Engineer Dinan Labong. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa RW 95.1 FM. Sana po ay nakatulong itong programa sa pagbibigay linaw at gabay sa inyong desisyon para sa nalalapit na halalan. Ito po si Albert Lacanlal. Ako naman po si Boy Santiago. Piliin po natin ang nararapat. Kilalanin ng gusto ang mga kandidato at bumoto ng wasto sa darating na Mayo. Maraming salamat po. At ako naman po si Alex Sembrano. Magsama-sama po ulit tayo bukas, April 8, 2025, dito sa programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 2 minutes past 5 o'clock. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging